Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Good morning. Mapagpalang umaga po muli sa ating mga taga-subaybay sa DWLV FM 91.9 MHz. Sa pitan ng ating mga radyo at live po tayo via Facebook. Ang inyong lingkod po, Pastor Ben Blanco, ay makakasama po ninyo sa loob ng 30 minuto. At ang aking pong pagbati sa mga sumusunod, Pastor Luis Bolaños, ang aming leader sa prayer committee ng AMNI, at ang aming bishop, ang aming presidente, Bishop Noel, at ang ating pong mga officers and members ng AMNI. Ganon din po kay Sister Lalaine Villaperte Abonal, ang station manager ng DWLB. Pastor Isim Grencio, Pastor Chris Lara, Pastor Lindo Abaha, Pastor Dave Romulo of the Church of Christ, Brother Rod Otico and Sister Josie Otico of Quezon City, Pastor Noel Cadilinya of Canada and Sis Sylvia Cadilinya, Brother Joric Palma, Sis Ira Palma, Sis Aida Bercasio, at sila po ay nasa Canada. Sis Josie Blanco, ang aking may bahay, at Blanco family. Ganon po kay Sis Pilen Blanco and Hobards and Lars Hobards of Sweden. So, purihin ang Diyos sa umagang ito. Ang ating paksa po ngayon ay ang tungkol sa Christian Revival. Nasa Isaiah 57:15. Pero bago yan, tayo po ay muling manalangin muna. Purihin ka, O Diyos, sa umaga pong ito. Samahan mo po ako sa palatuntunang biyaya sa pagkaaga. Ang iyong mayamang salita, ang siya lang mahayag na makapagbibigay ng kaalaman at espiritual na aral sa aming mga taga-subaybay. Pakinggan, gawin at isapuso. Maranasan ko po ang iyong banal na presensya at bendisyonan mo po ang bawat taga-subaybay. Ikaw po ang aking itinataas, pinapupurihan, pinararangalan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at hari ng mga hari ng aming buhay. Amen and amen. Muli, magandang umaga mga kapatid sa pananampalataya at sa mga nakikinig dyan. Maagang-maaga po kayong gumising. Salamat sa ating Panginoon sapagkat nandun po ang interest na ito po iyong mapakinggan sa radyo at makita naman sa Facebook. Ang pamagat po natin ay ang tungkol sa Christian Revival. Nasa Isaiah 57 po. 15. Isaiah, Kabanata 57, 15. Ito po ang sinasabi, ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan, mataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Purihin ang Panginoon sa kanyang mayayamang salita. Mga kapatid, napaka gandang aralin ngayon, ating tatalakayin ang Christian Revival. Marami ang pangangaral tungkol sa revival sa kasalukuyan. Ito ay napakagandang tanda, mga kapatid. Sapagkat dito sa awit 24:3-4,
Awit, Kabanata 24:3-4 ay matutunan natin ang tatlong bagay na naapektuhan ng revival. Mga kamay, puso, at dila. So, tatlo po. Una, kamay. Pangalawa, puso. Tatlo, dila. Ano po yung sa kamay? Dapat na malinis ang mga ito. Ito po ay kumakatawan ito sa ating mga gawa. Pangalawa, ang ating puso, dapat na ito ay dalisay. Ito naman ay kumakatawan na ang puso sa ating damdamin. Ang dila, number 3, dapat na ito ay hindi mandaraya. Nararapat na ito ay tapat at kumakatawan ito sa ating mga salita. So, ang tatlong bagay na ito ay ito summarize, mga kapatid, ito ay ang gawa, damdamin at pananalita ang kumakatawan sa ating tunay na karakter ng ating buhay. So, ano ang revival? Bakit kailangang may revival? Sa Tagalog, mga kapatid, ito po ay nangangahulugan ng pagbabalik sa buhay, muling pagkakaroon ng kamalayan, pagbabalik sa kasiglahan mula sa panlulupaypay o kapabayaang espiritual. Ito po ay tungkol sa espiritual, mga kapatid. Mayroon din ang patungkol sa physical. Ano to yung physical? Yung tao po na nagkaroon ng cardiac arrest, kailangan mayroong CPR. Ang ibig sabihin po nito, kailangan ang isang nurse o doktor o dili kaya nursing aid ay kailangan pong i-revive ang isang tao sa pamagitan ng CPR, cardiovascular resuscitation. Nangangahulugan po na kung nagkaroon ng cardiac arrest ang isang tao, kailangan siyang maipanumalik sa normal sapagkat siya po ay nawala ng hininga. Tulad po sa mga aksidente o di kaya sa pagkalunod ng tao ay nalunod at siya po ay sinagip ng isang marunong maglangoy, ay kailangan po siyang pwede siyang mouth to nose resuscitation na kailangan maipanimalok na normal ang kanyang hininga. So, revival sa physical. Pero sa spiritual, mga kapatid, ito, dito tayo, ito ay nangangahulugan ng pagbabalik sa buhay. Muling pagkakaroon ng kamalayan at pagbabalik sa kasiglahan mula sa panlulupaypay o kapabayang spiritual. So, iba ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo naman ay kailangan ang isang taong makasalanan upang siya po ay madala sa Panginoon. Hindi mo mapasisigla ang patay. Kailangan magkaroon muna siya ng bagong buhay. So, ang revival, siya po ay walang kasiglahan. At kailangan na siya po ay maipanumalik sa Panginoon sapagkat itong isang halimbawa, isang Kristiyano na bautismohan na, pero palayo ng palayo sa Panginoon. Ang dati niyang mainit, maalab na puso na nagmamahal sa Panginoon ay nagi na po siyang ningas kugon. So, ibig sabihin, mainit sa una, pagdating sa huli, mga kapatid, nanlalamig na siya. So, anong kailangan ng mga pastor? Kaming na mga pastor ay very concerned po dito ng aming mga tupa sa simbahan ay kailangan bisitahin at may panumalik siya sa Panginoon. Bakit? Ay nanglulupaypay na, nanghihina na, nanlalamig na. Kailangan siyang pasiglahin. May panumalik sa normal nang siya ay dating mainit na naglilingkod, maalab na paglilingkod. Kailangang maipanumalik siya. So, ngunit ang Kristiyano na nagkasala ay totoong nanlamig, ay kailangan panumalikin. So, ang revival ay ang pagbabalik ng Kristiyano mula sa panlalamig. So, marami ngayon mga kapatid, ang init ng panahon sa physical, pero ang kanilang kaluluwa ay lamig na lamig, parang giniginaw, ano? Ibig sabihin mga kapatid, nawawala na siyang maalab na relasyon sa Panginoon
ang dating pagmamahal ay nanlamig na. So, laging kalakip nito ang malalim na pagkilala sa ginawang kasalanan. Ang revival ay panibagong pagsisimula ng pagsunod sa makapangyarihang Diyos. Ito ay nagbubunga ng mabuti sa mga taong nakaranas nito. So, dulot nito mga kapatid sa pananampalataya, mga taga-subaybay, mga taga-pakinig, ay dulot nito ay malalim na pagkadama sa presensya, kalulatian at kadakilaan ng Diyos. So, malinaw nga na sinasabi dito sa Kabanata 57, 15 ng Isaya, ay dapat ang isang tao ay magsisi, at siya ay manumalik sa pagtitiwala at tunay na may pag-asa sa Panginoon. So, kailangan ito ay nagbubunga ng mabuti sa mga taong nakakaranas nito. Dulot nito ay malalim na pagkadama sa presensya, kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. So, marami ngayon mga kapatid na didepress, maraming na-stress, bunga ng kanilang pagwalay sa Panginoon, pansamantala. Kailangan silang maipanumalik sa ating Panginoon. Kailangan ma-revive sila. Kumbaga sa isang nabanggit ko na nga po kanina, yung isang taong sa physical ay nagkaroon ng heart failure at ang kanyang heartbeat ay humihinto tapos babalik. Kailangan siyang i-revive na maipanumalik ang kanyang normal na paghinga. So sa kaluluwa, kailangan din po. Hindi pwede yung ikaw ay maglingkod ng malamig. Hindi rin pwedeng mainit lang. Hindi pwedeng maligamgam. Sabi ng Panginoon, kung maglingkod ka ng mainit o maglingkod ka ng malamig. Bawal po ang maligamgam dito. So, tulad din po ng sombrero, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi ka bibili ng sombrero kung hindi mo kailangan. So, hindi ka makakaranas ng bagong kasiglahan sa pananampalataya hanggat di mo ginugusto na maramdaman, kailangan mo ito. Kung ginusto mo na may pagkagutom at pagkauhaw ng bagong kasiglahan sa pananampalataya, ibigay ito ng Diyos sa iyo. Tulad ba ng ilog? Ang ilog ng Diyos ay umaagos, ngunit hindi ka inom hanggat hindi ka nauuhaw. So, kung ikaw po ay nauuhaw sa salita ng Diyos, ay dapat ikaw ay magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos na ito yung maunawaan, ay magkakaroon ng kasiglahan ang iyong buhay. Tulad din ng, sabi ko nga, itong tubig, hindi ka inom kung hindi ka naman nauuhaw. So, mayroong river of life. Ito ang ilog ng Diyos na umaagos, ngunit hindi ka inom ang hindi ka nauuhaw. So, kaya ka iinom dahil nauuhaw ka. Pero kung hindi naman, talagang hindi ka iinom. Pero itong mga taong nauuhaw sa salita ng Diyos, sapagkat namimiss nila yung dating relasyon sa ating Panginoon. Dating may pagmamahal ay ngayon ay umuupa na. Ibig sabihin, nagdi-decline ang kanyang rate ng kanyang pagmamahal. So, kailangan ang revival dito. Kung kulang ang pag-ibig sa kapatiran ng mga anak ng Diyos, ang di pagkakaisa. Sa simbahan, mga kapatid, ito na ang nangyayari. Ang di pagkakaisa. Wala nang unity. Medyo nagkakaroon dito, mga kapatid, ng paghihiwalay. Naghihiwalay na, nagsisegregate na ang ibang mga members, napupunta na doon sa ibang mga simbahan. Bakit ganon? May mga nakikita ba sila sa mga kapatiran? Hindi nila nagugustuhan? Mayroon bang problema sa mensahe?
Mayroon bang problema sa mga administrator ng simbahan at bakit hindi nagkakaisa? Liban dyan ang inggit naman. Ha? Bakit ang tao na inggit? Dahil maganda ba ang performance ng mga praise and worship members? At kung ikaw ay member, hindi ka abot doon sa pamantayan na inihiling ng church administrator o ng pastor. Ha? Bulungan laban sa isa't isa ay tiyak na tanda ng kailangan ang pagpapanibagong sigla sa pananampalataya. Mayroong mga sa loob ng simbahan, mga kapatid, hindi mo maiwasan ang marites. So, ibig sabihin, kailangan na itong i-revive sapagkat ang kanyang daan na tinutungo ay hindi na yung daan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Mayroon ng impluensya dito ang masamang espiritu na tayo ay unti-unting nilalayo sa spiritual na buhay ng tunay na pagmamahal sa Panginoon. So, ang kanyang pananampalataya ay medyo nagkakaroon ng pagbabago. Yung dating daan na tinatahak, hindi na ito. Hindi na papunta sa liwanag, kundi papunta na sa kadiliman. Ang punong-puno ng kapaitan at pagkamuhi ang puso ng isang tao. Kung ganito ang puso, kailangan talagang i-revive na ito. Ang pagiging makasanlibutan ay tanda ng pangangailangan ng revival. So ang mga tao ngayon ay gusto pang basahin ang comics, mga kapatid, kaysa Biblia. Ang comics dati, ilang pages yan. Kung mayroong 20 pahina, ang bilis niyan matapos na basahin. Pero ang Biblia, pag ito ay inumpisa na, after 1 or 2 minutes, inaantok na. Bakit kaya? Hindi naka-align ang puso natin ng pagkikipag-usap sa ating Panginoon. Dapat tayo po, pag nagbabasa ng Biblia, isipin natin ang presensya ng Panginoon. Tayo po ay kausap ng Panginoon. At siya naman ay kausap natin. Ha? Hindi po ito one way lang, 2 way ito. Ang salita ng Diyos, pag binasa mo, may sinasabing maganda ang Panginoon tungo sa iyong magandang relasyon sa spiritual na buhay at pagmamahal tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Ano ang kanyang ginawa? Dahil mahal na mahal tayo, siya ay ibinaba ng ating amang makapangyarihan. Ang sino mang manampalatay sa kanya, hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal. So ang iba, mga kapatid, hindi ito nararamdaman. Ang iba sabi, tapos na yan, nangyari na yan, pastor. Iba na ang panahon ngayon. So mas mahal nila ang sanlibutan. Tulad ng mas gusto pa nila ang manood ng sine kaysa pumunta sa mga Sunday school. Mas gusto pa nilang pumunta doon at wala nang pagsamba. Wala nang midweek service. Hindi na siya nag-attend. Wala nang prayer meeting. Gusto pang maging sikat. Kaysa may pagpapakumbabang maglingkod sa Panginoon. So ano dito, pag gusto mo ng sikat ka na, pride na yan. Dapat ang taong may pride ay dapat magpakumbaba. Pag ang pride ay umiral, mga kapatid, ay mas mataas ka pa sa Panginoon. Mas mataas ka pa sa naglalang sa iyo. At ang level mo ay doon mas mataas sa Panginoon. Hindi mo na mararamdaman ang tunay mong relasyon sa Diyos sapagkat ang nasusunod sa katotohanan ay ikaw na. So, kailangan magpakumbaba tayo. Maglingkod sa Panginoong Isus na tayo ay galing sa alabok at tayo ay babalik sa alabok. Anong dapat ipagmalaki natin? So, kailangan dito ang pangkalahatang revival. Ito ay isang tanda ng isang kasalanan na pagnakaw ng posisyon ng Panginoon.
Liban dyan, sino mga taong dapat i-revive? Maliban doon sa pagiging mapagmataas. Mga pagnanakaw, pagsisinungaling, pagsuway. Ito ay nangyayari din, mga kapatid, sa tahanan, kahit saan, sa pagawaan, sa trabaho, sa sambahan. Nako, may rami. So, ang mga Kristiyanong nakaranas ng revival, ang mga Kristiyanong nakaranas ng revival ay may pagmamalasakit sa mga naliligaw na mga tupa. So, walang halaga sa mga nanlalamig at nagbabackslide na mga Kristiyano kung sila po ay mapasa impyerno man o hindi ang mga makasalanan. Ang concern natin dito, mga kapatid, maibalik natin ang mga taong naglulupaypay. Kasi ang impluensya ng demonyo, alam naman natin na ang gawa ng demonyo, ang gusto niya ay ang magnakaw, magwasak at pumatay. O itong mga taong dating nasa atin ay hinahatak ng demonyo. Para mayroon siyang makasama doon sa impyerno. Kayong sila po ay buhay pa. At sa kanilang panlalamig dito sa lupa, kanilang ginagalawan, bunga ng sanlibutan, sila po ay nahatak ng sanlibutan. Dapat maibalik natin sila sa kalooban ng Diyos. Para nang sa ganon ay bago sila kunin ng Panginoon, sila po ay maibalik natin sa buhay espiritual kung saan ang tao ng kanyang nilalang at ang naglalang ay magkaroon ng malalim na relasyon. So, paano magkakaroon ng revival, mga kapatid? Ayan, 2 Kronika 7:14. Ibig sabihin, Kabanata 7:14 ng Kronika, may simpleng hakbang. Kung ang aking bayan daw ay tinawag sa pamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at paggagalingin ko ang kanilang lupain. So, 2 Chronicles 7:14, mga kapatid, napakalinaw ang promesa ng ating Panginoon dito. Ang aking bayan, tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan. So, kanina, ating pong natalakay ang mapagpakumbaba. At tayo ay dapat prayerful. Hanapin natin mukhaan ang ating Panginoon. Ganon din sa Matthew 6:33. Pinapalagay doon na seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, seeking God, bakit natin kailangang mukhaan, malapitan at makita ang Panginoon? Ang sa ganon ay naroon ang adherence ng kabanalan. Tayo po ay na-influensya ng Panginoon ng kabanalan at naalis tayo doon sa sanlibutan. At tinatalikuran natin ang masasamang mga lakad sa sanlibutan. Kaya nga, pag ikaw ay tumawag, diringgin ka ng Panginoon doon sa langit at ipapatawad ang iyong mga kasalanan. Papagalingin ang lupain na iyong tinitirahan. Bakit minsan? Pag ang lupang iyong tinitirahan, bungkalin mo yan, mga kapatid, hindi yan magkakaroon ng mabuting bunga. Parang isinumpa, lupang isinumpa. Parang doon sa isang lugar, mga kapatid, ang Sodom and Gomorrah, nung magkasala ang mga Sodom, ay ang lupang tinamnan nila ay hindi na tumubo ang mga halaman doon. So, isinumpang lupa, hindi na pinatubo, bunga ng kanilang kasalanan. So, dapat ang kasalanan iyan ay mahingi ng kapatawaran sa ating Panginoon para tayo po ay panumalikin. So, dito po sa
nabanggit kong apat na simpleng hakbang, ito ay una ang pagpapakumbaba. Nabanggit ko kanina, ang nangangahulugan na ikaw ay mismo ay kusang magpapasakop sa Diyos at pagiging mababa ang iyong kalooban. Hindi ka palalo. Alisin ang pagpapalaga sa sarili o pride. Nauna ko nang nabanggit kanina. Inulit ko lang po ngayon dahil ang mga taong mapagmataas, sabi ko nga, ay hindi nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Pangalawa, dumalangin. Hinihintay ng Diyos na ibuka mo ang iyong bibig at pagsimulang ipahayag ang iyong mga kasalanan, sasantabi mo ang iyong mga saulong panalangin at sabihin mo ng isa-isa ang iyong mga kasalanan. So dito po ang kailangan ang repentance. Nandyan si Lord, nagpapatawad, hingin natin. Pangatlo, hanapin ang muka ng Panginoon. Nabanggit ko na rin kanina. Ito ay masusing paghahanap. Bakit kailangan hanapin natin ang kanyang muka? Kapag tayo'y nagkakasala, unti-unting tayong lumalayo sa kanya. At sa pamagitan ng pagpapayag natin ng ating kasalanan, nananalig uli ang ating kaugnayan sa kanya. So, ito, napakalaking bagay mga kapatid na hanapin natin ang mukha ng Panginoon. Kasi kailangan natin tayo na makasalanan, ay tayo yung unting lumalayo sa kanya. So, in short, pag hinanap natin ang Panginoon, pili tayong manumalik sa kanya, ang Panginoon ay tatanggapin tayo kahit ano pang mga kasalanan iyong nagawa. Sabi nga, kahit ikaw ay nakapatay din ng tao, pero nariyan ang pagpapatawad ng Panginoon. Ibuka mo lang ang iyong bibig at masusing kumpisal ang iyong mga kasalanang ito. Nariyan ang Diyos naghihintay sa iyo. Kailangan magpatawad. Bakit siya nagpakapako sa krus? At siya ang umamin ng lahat ng kasalanan natin dito sa sanlibutan na ating kinagagalawan dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pang-apat, talikuran ang masamang mga lakad. Ito ay tunay na pagsisisi. So sabi ko kanina, tayo ay nagkasala, magsisi ka. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng tunay na pagkamuhi sa kasalanan. Ang kasalanan ang nagpako sa ating tagapagligtas. Kinamumuhian ng Panginoon ang kasalanan ng tao. So dapat maging banal na tayo mga kapatid. Tayo ay tumanggap sa Panginoon, nangako ka, Panginoon, tinatanggap kita bilang tagapagligtas. Ikaw na po ang magiging aking buhay. Ikaw na ang magkukontrol nito at susunod ako sa iyo. At mula sa araw na ito, tulad ng ikaw ay nabautismuhan, sinasabi mo na si Lord na, the King of Kings and the Lord of Lords na ang iyong susundin sa iyong buhay hanggang ikaw ay malagutan ng hininga. So, mga bunga ng paggawa ng apat na kondisyong ito, alam natin mga kapatid na diringgin tayo ng Diyos ang iyong mga dalangin sa paraang may kaawaan at may kasagutan ang Panginoon. At sabi ko nga, nariyan ang pagpapatawad ng Diyos. Yung mga kasalanan na ito ay pinakadakilang bagay sa sanlibutan na ikaw ay dapat humingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi lang 7 times 7, sobra pa doon mga kapatid. Triplehin mo pa yung 7 times 7, ganyan ang Diyos magpatawad. At pagagalingin ka at palalakasin ng Diyos sa inyong buhay, papatubayan ka ng anak at ng Espiritu Santo. So kailangan natin ang muling maibalik ang mga taong naroon sa kasalanan, maibalik sa liwanag, ng dati nang papunta sa impyerno, dalhin natin muli sa langit mga kapatid. So medyo inabutan na po tayo ng oras. In conclusion, mga kapatid, bunga ng revival, in conclusion, kinagugutuman ba ninyo ang
at kinauuhan ang pagkaroon ng bagong kasiglahan sa pananampalataya. So maaari nating maranasan ito kung handa tayo na bayaran ang halaga nito. Si Kristo na ang nagbayad nito, mga kapatid. So ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihan. Ang dating nanlamig na nang numalik at ang Kristiyano na nakaranas ng revival ay may kakayahang maging malaking pagpapala sa sangkatauhan. So manumalik tayo muli. Ang dating kasiglahan ay napawi pansamantala. Yung dating mga kalungkutan, panlalamig, ay manumalik tayo sa Panginoon. Nariyan ang Diyos. Bukas ang kanyang kamay at muli po tayong tatanggapin ng Panginoon. So ang dating malungkot ay pinasisigla. Ang dating malamig, pinaiinit. Ang dating naroon na, nasa liwanag, pumunta sa kadiliman, ibalik natin sila sa liwanag. Purihin ang Diyos sa mga salitang ating mga nabanggit, mga kapatid. Ito sana ay magbigay ng aral sa atin at muli tayong manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, maagang nagising ang aming mga tagapakinig, mga taga-subaybay, na ito ay nagbigay naman ng init at sigla sa buong maghapon na kanilang napakinggan ang iyong mga salita. At ito ay likas na magandang aplikasyon sa buhay ng isang tao, na hindi lang tayo dapat manatili sa panlalamig. Kayong ang panahon ay napakainit sa pisikal, pero ang spiritual na buhay ay totoong nanlalamig. So manumalik po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, mga taga-subaybay, mga members ng simbahan sa buong bansa, anuman ang kanilang denomination, Panginoon, na kanilang ito'y narinig, i-apply sa kanilang buhay. So kailangan ang kanilang gawa, kanilang ito ay ang kanilang kamay, ang puso na kumakatawan sa puso sa ating damdamin at ang dila na dapat ito'y hindi mandaraya at nararapat na ito ay tapat at kumakatawan ito sa ating mga salita, ay ito ay mai-apply sa buhay. So Lord, salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila. Being you are the King of Kings and the Lord of Lords ng aming buhay. Lord, napakabuti mo o Diyos, bendisyonan mo din po, Panginoon, ang lahat ng mga nakinig o nakasubaybay ngayon sa biyaya sa pagkaaga. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen and amen. So mga kapatid, ang iyong lingkod, Pastor Ben Blanco, ay pansamantalang nagpapaalam. So blessed morning and God bless you all.